Good day, everyone. So, I am Angel Faigmani from BSN Wanli. So, the bicarbonate buffer system, siya po yung nagme-maintain ng ating blood pH within the 7.35 to 7.45. And also, it acts as our body's defense against the drastic pH. So, siya po yung nag-shift by neutralizing yung mga excess acids natin at saka yung mga bases po natin sa ating katawan. Tapos, siya rin po yung nag-ensure ng proper enzymatic function. Siya yung tumutulong sa ating enzymes para mag-function siya ng maayos. And then, for our cellular integrity and for our oxygen delivery. The blood or our blood has a pH level of between the 7.35 to 7.45. So, kapag yung blood po natin is below 7.35, it goes to acidic or yung tinatawag po nating acidosis. And if it goes 7.45 above, ito yung po yung tinatawag nating alkalinic or the what we called alkalosis. So, ano nga po ba ang acidosis at alkalosis? So, ang acidosis po is nangyayari siya kapag yung mga body fluids natin is masyado na siyang acidic. So, nagiging acidic po yung mga katawan natin kapag masyado na siyang nag-overproduce ng acid sa katawan natin. Then, yung atin pong mga kidneys is hindi na po kayang alisin lahat ng mga acids na nabubuo sa katawan natin. So, ano nga po ba pag sinabi nating acid? So, yung mga acids po, siya po yung anything na kayang mag-donate ng hydrogen ion sa ating katawan. And then, kapag sinabi naman po nating alkalosis, ito po yung nangyayari kapag yung mga body fluids natin is nagiging alkaline na siya dahil sa kakulangan ng ating bicarbonate sa dugo natin at kapag nauubusan na tayo ng acid. So, again, kapag po acidosis, yung body fluids natin is nagiging too acidic, and then kapag alkalosis naman po is yung body fluids natin is nagkakaroon ng kakulangan sa acid or sa bicarbonate ng ating mga dugo. That means that yung concentration of hydrogen ions po natin yung nagdidictate sa ating pH if it's either going to be too much if it goes in below 7.35 and has not enough hydrogen ions if it goes in 7.35. So, siya po yung nagdidikta sa ating pH kung too much po ba yung ating hydrogen ion or hindi enough yung hydrogen ions natin. So, ano nga po ba ang mangyayari sa katawan natin if we don't have enough hydrogen ions? Siyempre, kailangan po nating gumawa ng maraming hydrogen ions kung wala pong enough or sapat na hydrogen ions sa katawan natin. And kapag naman po meron tayong maraming hydrogen ions sa katawan natin, kailangan po nating i-reduce ang ating hydrogen ions. Yun po yung ginagawa ng buffers. They resist these drastic changes in pH.